Guys, ito po yung ating mga cactus oh. Kasi po ngayon is August 2, 2024. So gusto ko rin po kayo ma-update sa ating mga cactus na talagang meron pa rin po silang flower. Katulad po ng sinabi ko sa mga nakaraan kong video na pwede pong mamulaklak ang ating mga cactus kahit sa buong taon. Ayan, katulad po nitong pinapakita ko sa inyo. Yan po yung isang patunay na meron pa rin po tayong mga namumulaklak na cactus kahit po nasa lampas na ng kalahati ng taon yung ating mga cactus na namumulaklak pa rin. Pero meron din pong sad kasi yung dito po na idinagdag ko is nangamatay kasi po nalunod dahil sa matagal din po yung ulan dahil nagkaroon din po tayo ng bagyo, di ba po? So ayan, natuyot natunaw yung mga nandito. Aywan ko itong isa umiitim na din. So may natira tayong 4. So ito naman, muntik na sanang magkaroon ng flowers pero hindi na naman po natuloy dahil yan inabot ng ulan. Mahina siya sa ulan pero ito lumaban. Makikita nyo laki na pero nung umulan po, halos parehas lang sila ng laki na magkasabay. So marami na tayo naging flowers nito dahil na-post na natin noon mga nakaraang buwan. So ngayon meron na naman po uli. At so itong itinanim ko po, nanilipat ko galing dito sa ating isang pot na to. Ayan, dahil po dito, di ba nung pinakita ko sa inyo, puro mga tumubo na ibang halaman dyan na parang Angelina bush. So inalis ko na yan. Kinuha ko yung mga babies niyan at pinangalat ko dito kahit mga pangit yung mga babies niya. Hintayin ko na lang po yung kanyang mga pups at doon na lang po ako babawi. So, ginawa ko ganyan na lang. Tapos ito naman, inilipat ko din dito kahit tag-ulan. So, ito na sila, stable na. No, hindi na siya umuuga. Halos ipinatong ko lang po itong mga ito dito. Ayan, so okay na yan. Ito, hindi pa nakakapit. O, patong din lang mga yan, guys. Ipinatong ko lang. O, tamo, wala pa pong mga ugat. Itong dalawa. Pero itong isa, medyo matibay na. So, yan, okay na siya. Tinanggal ko na rin yung mga ibang pups dito. Ayan, nagkaroon na ng maluwang dyan. Kasi noon, medyo may laman yan. So, tinanggal ko at ikinalat ko rin po doon. Tapos, ito rin po, patunay din na nandito pa rin po yung ating mga bulaklak. So ito, inabot din ng tag-ulan pero tuloy po siya. Matutuloy po ito maging seed. So nung pinakita ko sa inyo to guys, hindi ganito ang flowers niya kasi iba. Makikita nyo dito, maraming mga maliliit na sumusulpot na magiging flowers. Pero ngayon, ito na lang po ngayon oh. Ayan, hindi pa siya bumubuka. Ito naman, naging 3 na siya. So, kasi magkaiba po ang flowers nito. Yan. Itong nagigitna, iba po kaysa sa dito sa 3. Tapos, ito naman, na naiwan natin na buto, matutuloy din po kasi ilang beses nang umuulan, ilang araw na tuloy-tuloy, tapos may bagyo pa nga, hindi pa rin bumabagsak. So, matutuloy ito at saka ito dahil halos inabot din ito ng matagal na ulan. So, patunay po yan na talaga ang ating mga cactus ay matitibay sa ulan. Meron lang iba talaga na hindi pwede sa ulan. Katulad ng aking namumulaklak na kulay yellow. Yung aking chocolate cactus talagang hindi siya pwede sa ulanan. Dahil natunaw po lahat yung aking chocolate cactus. Kaya ayun, wala na tuloy akong chocolate cactus. Mahirap pa naman pong hanapin yung chocolate cactus dahil madalang yon sa ating mga garden shop. So, ayan, puno na ito. Kung matandaan ninyo na aking iniripat ito, tingnan nyo po, punong-puno na siya. Oh. Noon po, nung itinanim natin yan, is may pagitan yan. Makikita nyo na bakante, may makikita po kayo mga lupa pa dyan. Ngayon po, siksik na talaga sila. Tinubuan na sila ng mga pups or babies. Kaya madami talaga. Tapos ito guys, tingnan po ninyo. Walang laman, di ba po? Inalis ko na yung aking mga sakis dyan kasi naisipan ko naman, cactus na lang kaya uli yung aking ilagay dito o itanim. Pero yung mga tinanim natin dyan guys, yung mga pangit. Yan. Paano ko nasabing pangit? Tingnan po ninyo yung itsura niya. Ayan o.
may mga ganyan po sila sa ilalim. Kasi itong mga ito po ay kinuha ko dito. Ayan, kasi ito guys, punong-puno na yan ng mga pops, yung mga pinakita ko sa inyo. Kasi meron siyang mga nakadikit dyan, yung mga peste. Ginawa ko, binrush ko lang siya, pero hindi ko siya inalis dito. Nakatanim pa rin na ganyan. Binrush ko yan sa ibabaw. May kahalong sabon yung tubig habang binabrush ko siya. Ayan. Tapos, itapon ko siya. Yung ipinatuwari ko lang ito para matapon yung kasama yung mga peste na naiwan dito. Tapos, binanlawang ko. So, tinanggal ko po yung mga nasa ibabaw kasi ang dami ko nakita na mga tumutubong mga pops na maliliit. Katulad nito, oh. Marami pong natanggal na mga ganito. Sayang. Yan. Kasi para po tumubo yung mga bago niyang mga pops. Pero pangit din pala kapag matagal na yung mga pops natin na nagpatong-patong. Nagiging ganyan po ang itsura niya, oh. Pangit. So, ang ginawa ko, inalis ko lahat ng mga nandito sa ibabaw, pero iniwan ko yung mga nandito sa ibaba. Bulol tuloy ako. Iniwan ko po yung mga nandito sa ibaba para nandyan lang sila. Tapos kung tumubo man yung mga bago, saka na lang na meron tayo uling bagong pops. Eto na sila. Dito ko naisipang itanim. Kasi inalis ko na yung mga ano dito, sakis. Pero hinayaan ko na yung ibang nabuhay dito na, eto katulad ni Mendoza, hinayaan ko na siya dito. Parang naawa naman ako kay Mendoza kasi tinusok ko lang ito dito guys na mga katawan lang. Nagkaroon ng mga dahon. Hinayaan ko na siya. Di ko na siya sinama sa pagbunot. So ito, ayan oh, makita nyo mga pangit siya. So hintayin ko na lang yung magiging pops niya. Tapos tingnan ko na lang kung magiging maganda siya. Pero nagkaroon kasi ako ng idea guys na hindi itapon tong mga to kahit pangit. Kasi eto yung isa o tingnan nyo. Halos wala na siyang balat. Ang pangit na po niya, 'di ba? So ito, hinayaan ko lang siya doon sa isa kong pot. Tapos medyo matagal, ilang buwan. Ngayong tag-ulan, ayan oh, tumubo po yung kanyang mga magagandang pops. So ganun po yung gusto ko mangyari dito sa mga pangit na nasa yung mga itinanim ko dito. So dito tayo kukuha ng mga panibagong itatanim dyan sa mga susupling na cactus. Pero parang naawa naman po ako dyan kahit po pangit, malaki yung pakinabang niya. So hindi ko rin po siya tatanggalin kahit po ganyan yung itsura nung pinaka mother plant neto. So hayaan ko lang siya dyan. Tapos hayaan ko na din lang na mapuno ng mga pops. Kasi magaganda naman po yung mga pops niya. 6 nga po yung pops neto eh. Ayan, natanggal kasi yung isa. So dito ko naman siya tinusok. Kaya nilagay ko na dito iba-ibang cactus. Ayan, may mga maliliit. O, iba-iba po siya. Ayan, sinubukan ko lang. Ipatong ng ipatong dyan ang mga maliliit na pops ng cactus. Tapos palakihin ko na lang dyan. Kasi guys, nag-start tayo sa mga cactus. Kaya hindi ko po rin pinapabayaan ng aking mga cactus. Dahil nag-start po tayo mag-vlog is ang alaga talaga natin is mga cactus. Tapos nagdagdag tayo ng mga succulent. So kaya ang alaga natin succulent at saka ang mga cactus. So ang mga cactus guys, gusto ko rin talaga silang paramihin dahil maganda po talaga sila, lalo na kapag namumulaklak. O napakasaya ng araw kapag lumalabas yung mga flowers nila. Kaya itong mga nandito, kahit po ganyan yung kaliliit sa ngayon, ang dami po akong nilagay na maliliit oh. Kung mapansin nyo, kaliliit lang yan. Oh. Kasi po ako, kahit po anong liit niyan, talagang inaalagaan ko kasi tingnan po ninyo, magpapatubo tayo ng mga buto, 'di ba po? Mag-start 'yun sa pinakamaliit. So, bakit hindi natin naalagaan yung ganito na kalaki? Yung mga ganyan. Kaya pinapatong ko po yung mga maliliit na 'yan, mga 'yan. Kasi napakasipag mamulaklak ng ating mga cactus at ang sipag din mga kaya mabilis paramihin. Kaya gusto ko itong isang pot ng kulay red na to kasi dati po ito
talagang mag-start, cactus po yung itinanim ko. Tapos naisipan ko na naman na cactus na lang kaya ulang itanim ko. Kasi mapapansin po ninyo guys, yung aking mga tanim. Paiba-iba, tatanggalin ko, tapos palitan ko naman. Ganun po talaga ako guys. Kung ano yung maiisipan kong baguhin, pwede ko naman pong baguhin. Kung ano yung maganda. Kasi minsan nakakasawa din po yun na ganun. Kaya maganda, iniiba-iba ko rin siya. So, ayan, katulad nito, nakita po ninyo to nung itinanim ko, nung aking iniripat. May mga pagitan po yung mga yan, di ba po? Makikita ninyo dyan yung lupa. Ngayon, wala na siyang, halos hindi na kayo makakita ng lupa dyan dahil puro cactus na. Ayan, napuno na po siya ng cactus. Lumaki na po sila. At lumaki na rin po itong di ba po, 7 lang itong aking itinanim. Ayan. 7 lang yung pinaka mother plant niya, yung malalaki. 4, ayan o. 4, 5, 6, 7. So, yung kanyang mga pups, ang lalaki na o. Ito, lalaki na niya. Itong mga pups po niya, hindi ko na lang po aalisin. Hayaan ko siyang mapuno dyan. Kaya lang po ang mangyayari dahil sa maliliit na sila. So, hindi magiging maganda yung forma niya. Hindi magiging kasing bilog niya. Yung iba siguro payat. So, titingnan ko na lang kapag tumubo na lahat. Kung lalabas sila dyan, saka na lang ako magbabawas. Ayan, maganda po talaga kasi kapag punong-puno sila. Katulad nito guys Ayan di ba po, punong-puno siya. Aray ko, nasasabit ako sa Aray. Nasabit po ako sa cactus. Ayan. Ayan, katulad po nito. Ito, 3 lang po yan. Yung malaki. Yung pinaka-mother plant, 3 lang sila. 1, 2, 3. Yan, siya lang po yan. Tapos, itong mga ito, yan, ipinangalat ko na lang po yung mga yan. Ang galing yan dyan sa mga anak niya. Kinalat ko, tapos nagkaroon ng mga anak. Tapos yan, unti-unti, pinupuno ko na siya. Maganda po na mapuno. Sabi ko nga, gusto ko punuin eto hanggang doon. Tatanggalin ko na naman itong gymnoblack kapag nagustuhan kong punuin itong mga ito at ililipat natin si gymnoblack o hayaan ko lang na tigkalahati sila. Ayan Ang bulaklak nito guys is white. Yun naman pink, light pink, baby pink yan mga yan. Magkaiba nga sila ng kulay guys Siya mas dark. Mas darker siya kaysa sa rito. Ayan. Pero isa rin itong gymno green. So ayan. Kaya itong mga cactus pinagtatabi-tabi ko na dito guys. Mga payat lang siya ngayon kasi nakasiksik po yan dyan sa gitna ng ating mga pups yan. Kaya inalis ko na para lumaki kasi ang papangit nila ang papayat. So yun, katulad ng sinabi ko, sa mga pups na lang po tayo aasa katulad nito. Napakapangit niya. So pero may pups siya. So pag lumaki-laki, pwede ko siyang tanggalin saka ko po itanim uli dyan. At naisip ko, puro ganito na lang yung dito para sama-sama siya. Kaya nandito na yung ating mga variegated na doon dati na katanim. So ayan, at ito rin po nilipat ko na ngayon. Ito medyo dumidilim na pala tayo. Yan, nilipat ko na dito. Na dati dito ko po siya kinuha. Tapos itinanim ko siya dito. Ngayon naman, kinuha ko siya dito at inilipat ko na po dito. So, ayan. So, meron pa tayong space dito. So, lalagyan ko pa po yan ng iba-ibang klase ng cactus. Pupunuin ko pa yan ng ibang klase ng mga cactus o sila rin. Ito naman kaya, hindi naman to namulaklak ngayong taon na to, nung inilipat ko dito. Pero nung nakaraang taon, namulaklak itong isang ito. Ngayon, hindi po. Ngayong taon na to. Hindi siya nag-flowers. Ayan. Ito rin po. Pinakita ko rin sa inyo yan guys na nagkakaroon din ng mga bulaklak yan. Lagi. O lagi rin po yung may bulaklak. Kasi late na po sila magkaroon ng flowers. June, July, ganyan.
tinanggal ko na po yung mga pops nito nung sinabi ko sa inyo na inilipat ko siya sa ibang pot. Kasi gusto ko po magkaroon siya uli ng another pops. Kaya ko po tinanggal yung mga dati na niya. Kasi pag tinatanggalan natin siya ng mga pops, tutubo uli yung mga bago nilang pops. Oh. Patuloy pa rin po yung kanyang pagbulaklak. At hindi lang po yan, meron pa po uling susunod yun oh. Yan, magiging bulaklak pa rin po niya yan. Kaya tuloy-tuloy pa rin po talaga ang pag-flowers ng ating mga cactus. Oh. Yan po guys yung update natin sa ating cactus kahit po umuulan na at nasa lampas na po tayo ng kalahati ng taon ng 2024 ay nagkakaroon pa rin po sila ng flowers at patuloy pa rin nanganganak yung ating mga cactus. Ayan po, maraming po salamat guys sa inyong panonood. Ingat po kayong lahat. Bye!